What is the truth? In our postmodern society, can we still find absolute truth? Yung ganap na katotohanan. Mayroon pa rin bang katotohanan na pwedeng maging batayan ng tamang pananaw, tamang pag-uugali, tamang relasyon, or yung tinatawag na meaningful life or makabuluhang buhay? Hello, I'm Gene Estrabon. Ako po ang Senior Pastor ng UVCC Church. Welcome to Speak to Inspire, a podcast of the UVCC Church. Here in our podcast, we inspire you through God's Word towards a meaningful life. Welcome to Episode 2. In this podcast, we will learn a quick overview of the meaning of life in view of being aware of God's absolute truth. Kumbaga, tingnan natin yung katotohanan na merong tinatawag na yung ganap na katotohanan. Titingnan natin yung malaking kaibahan ng absolute truth or yung ganap na katotohanan sa relative na katotohanan. Yung wala lang, pang dyan lang. Ating alamin kung ano ang kinalaman ng katotohanan patungkol sa isang buhay na meaningful or sa Tagalog ay makabuluhang buhay. And by the way, please follow the UVCC podcast, ang Speak to Inspire, in Spotify, Apple Podcasts, or Google Podcasts. Speak to Inspire is also in Facebook. Okay? At meron din siyang YouTube. Now, punta tayo dito ngayon. What is truth? No, ano ba ang katotohanan? I mean, yung meron bang basihan talaga ang katotohanan? And if you want to know or experience the meaningful life, kung gusto mong maranasan ang buhay na makabuluhan, you need to hear what the Bible has to say. Okay? So ngayon pa lang, gusto kong establish sa isipan nating lahat na ang Bible ay may kinalaman sa ganap na katotohanan. Sa isip mo, pagkumparahin natin to, ano ang absolute truth or ganap na katotohanan? Ang ibig sabihin ng absolute truth or ganap na katotohanan ay isang bagay na independently true to all people. Ibig sabihin, totoo siya, alam mo o hindi mo siya alam, ni-recognize mo siya o hindi mo siya ni-recognize, totoo siya. Halimbawa, ang pagsisinungaling ay kasalanan. Gawin na natin itong extreme. Ang pagpatay ay kasalanan. So, alam mo o hindi mo alam na ang pagpatay ay kasalanan. Kasalanan yun. Okay? May kasabihan nga sa korte, di ba? Ignorance of the truth. Okay? Ignorance of the law pala, sorry. Ignorance of the law excuses no one. So, alam mo o hindi mo alam na bawal tumawid dyan, since tumawid ka dyan, halimbawa lang, may pananagutan ka. So, ang absolute truth, ito ay kahit sino ka o ano ka, totoo ito. Maniwala ka o hindi, totoo ito. Ang dilaw ay dilaw, kahit na tingin mo ang dilaw ay pula. Okay, dilaw pa rin ang dilaw. Now, what is relative truth? Okay, nahirapan ako Tagalogin yung relative truth. Nakakatuwa dahil pagdating sa Google, tinignan ko yung Tagalog ng relative truth. Okay, ang sabi niya ay kamag-anak na katotohanan. So, of course, mali yung mga kapatid na. So, kung meron sa'yo nakakaalam ng Tagalog ng relative truth, please let me know. Okay, relative truth is truth that can be true for one person and not for another. Halimbawa, para sa akin, kung anong gusto kong maging buhay, bahala na ako. Kung ayaw mo ng ganyang buhay, para sa'yo, tama yun. Para sa akin, mali yun. Okay? So, galangan na lang tayo ng katotohanan natin, no? So, merong relative truth na kahit na hindi ko pinaniwalaan yan, okay, ay paniniwalaan mo. At walang kinalaman dito yung ating paniniwala sa isang bagay na to tungkol sa anong gusto nating gawin sa buhay. Kumbaga, kung trip mo yan, trip mo yan. Now, here's the problem. We will face many problems if we only adhere to relative truth. Sa Tagalog, mahaharap tayo sa maraming problema kung ang paniniwalaan lamang natin o basihan lamang natin is relative truth.
'Diba? Kasi if anybody's opinion is used as a source of truth, then kanino opinion ang tama? Okay, halimbawa, naisipan kong patayin kita. Okay, extreme na example na naman to. Now, kung sa pananaw ko ay hindi mali ang pagpatay, then hindi ako nagkakasala. Pero sa pananaw mo, mali ang pagpatay at ikaw ang pinatay ko. So talagang maling-mali sa'yo yun. Okay? At mali sa kamag-anak mo yun dahil masasaktan sila. Pero kung sabihin ko na, ang alam ko, hindi naman mali ang pagpatay eh. So am I accountable sa iyo o sa family mo or sa batas dahil ang paniniwala ko hindi mali ang pagpatay? So you see, kung relative truth lang ang ating pagbabasihan o yung katotohanan ng mga opinion ng kung sino-sino lang, then I think we will have problems. Okay? Magulo ito, kapatid. At maraming question ang lalabas at ang pinakamadinding question na ito. Kaninong katotohanan at kaninong opinion ang mas totoo? Okay? So kung ako ay mayaman, sasabihin ko na okay lang pagpatay, paniniwalaan niyo ba ako? Okay? Hindi, di ba? So, listen here. Pakinggan niyo ako mabuti. The God of the Bible is the source and standard of absolute truth. Okay? Ang Diyos ang pinanggagalingan ng payak or ng ganap na katotohanan. Whether you like it or not, He holds the truth. Ang Diyos. So, whether it be about faith or morality, ang Bible o ang Diyos at ang Bible ang pinanggagalingan ng katotohanan sa pananampalataya at maging sa moralidad. Kaya nga may tinatawag tayong Judeo-Christian Constitution. Okay? Ang ating mga batas sa karamihan sa buong mundo, especially sa mga Christian countries, ang basihan natin ay yung sinasabi ng Bible. Ten Commandments, halimbawa, yan ay basihan ng moralidad. Okay? At ng katotohanan tungkol sa Diyos. Okay? So, ang maganda rito ay ito. Whether it be about faith or morality, ang Bible expert sa pagpapakita ng katotohanan. Lalo na, listen here, lalo na sa isang buhay na makabuluhan. If you want a meaningful life, you need the Bible. Okay? We need the Bible. Tayong lahat, kailangan natin yan. Okay? Now, I love looking at family pictures. Diba? Pag, kunyari, tinitingnan mo ngayon ang family picture nyo. Okay? Diba, pag tinitingnan mo ang family picture mo, maski matagal na yan, okay? Sasabihin mo, wow, natutuwa akong tingnan mga family picture natin. Uy, nami-miss ko na yung ate ko. Ako, may ate ako sa Singapore, may ate ako sa ibang lugar, Montalban. Okay, may kapatid ako sa ibang mga lugar pa. Okay, Mandaluyong, merong Pasig. Ako, nasa Antipolo. Minsan, may ligaw tumingin sa mga pictures namin ng tatay ko, ng nanay ko, mga kapatid ko. Nakaka-encourage, nakakaroon ng joy or good memory. Sometimes pictures paint bad memories. And we don't like bad memories. Now, sa'yo naman, isipin mo ang family picture mo. Okay? Ikaw ba na-encourage pag tumitingin ka sa family picture nyo? Pag ikaw ay mayroong mga good memories? Di ba? Ang sarap, no? May isang story. Sabi ng isang bata sa kanyang parents, Ma, Pa, bakit wala ako dito sa wedding picture nyo? Nalito yung bata. Bakit wala ako? Ang saya-saya nyo rito. Lahat kayo nagkakainan, lahat kayo masaya. Ako, bakit wala ako dito? Ang sabi lang ng tatay, Anak, nung kami ay kinasal ng mama mo, wala ka pa. Ikaw ay nasa tummy pa ni mama mo. So yung bata ay lalo naguluhan. Nasa tummy ako ng mama ko. So anyway, end of story. Alam natin na yung tanong ng bata na yun, nasaan ako? Bakit wala ako sa family picture? Now once again, kapatid, tingnan mo ang family picture mo. Sa isip mo, i-picture mo ang family picture nyo. Okay? When was the last time na tingnan mo ang family picture nyo? At tinanong mo ang sarili mo. Okay? Where is God
in my family picture? Okay, medyo medyo symbolic na question ito mga kapatid. Pero, nga, iisipin natin, nasaan ang Diyos sa family picture mo? Okay? Sometimes when we look at our family picture, lalo na sa mga broken families, nagkakaroon tayo ng question, bakit wala akong nanay? Or bakit wala akong tatay? Diba? And we have questions. And we have to get answers sa ating mga question. And sometimes kapag nakita natin na ganun, there are people I know of na since broken family ako, ganun yung gagawin ko sa next sa pag ako na yung may family na ako, ganun na siguro talaga. You see, your good or bad memories will paint a picture in your mind about truth. Since ginawa ng tatay ko to, ginawa ng nanay ko to, yung mabuti o masama na ito, well, gagawin ko rin ito. Whether you like it or not, conscious ka o unconsciously, pwede mong ilagay yan sa isip mo at sa puso mo at maging katotohanan siya. Gets niyo ako? No. Think of this. Think of this once again. Was there a time when people named you negatively? Yung pinangalanan ka ng pangalan na insulto sa'yo? Or nakaranas ka na bang sabihan ng mga negative words sa iyong sarili? Ikaw, sinasabihan ka ng ganun. Now, yung mga negative words na natanggap mo or yung pinangalanan ka ng mga pangalang against sa'yo, okay, nagdi-describe kung gaano ka hindi ka attractive or mataba or pangit, negro or whatever na pinangalan sa'yo, di ba, nagkakaroon ng dating sa iyon at aminin mo o hindi, tumanim yan sa isip mo at maaring kinalakihan mo ito. No, here's the problem. Yung mga sinabi ba sa iyo na yun, na mga negative words, pinaniwalaan mo ba? Tinanggap mo ba? Kinalakhan mo ba? And then, ginamit mo yung mga words na yun para magkaroon ng negative and adverse effect sa buhay mo. Sabi nga ni John Maxwell, hurting people hurt people. Kapag ikaw ay nakaranas ng mga pasakit o pananakit ng mga tao, especially ng mahal mo sa buhay, you end up hurting other people, even your loved ones. No, is that a meaningful life? No, that is not a meaningful life. At ayaw mo nun. Kahit sinong tanungin mo sa atin, ayaw natin nun. Na yung buhay mo ay maging meaningless. Di ba? Yung parang pipilitin mong sumaya pero di ka naman masaya. Pipilitin mong magustuhan ang bagay na to pero di mo naman gusto. Magiging shopaholic ka, workaholic ka, magiging alcoholic ka or whatever holic man yan. Di ba? At the end of the day, again, bukod sa gabi na, hindi meaningful ang buhay. Malungkot, puno ng lumbay. And the sad part is, what you receive, you give. If you think you have a meaningless life at walang kwenta ang buhay, the problem is, you make the lives of other people around you, even your loved ones, also miserable. May mga nagsabi, Jesus is the answer. Narinig ko dati yan, first time nung early 90s. Okay? Jesus is the answer. Habang tumatagal, nagtatanong ako, if Jesus is the answer, what is the question? Diba? O nga no, si Jesus ang sagot sa lahat ng problema ko. Ang tanong, ano ba problema ko? Para si Jesus ang maging kasagutan. Well, diyan nagkakaroon ng sense itong pakikinig mo. Kaya nga, kung nasa halfway ka na ng pakikinig sa akin, huwag ka muna umalis. Tiyaga ka lang ng konti, okay? Mamaya ng konti, sabihin ko sa iyo ang solusyon, okay? Pero remind ko lang sa iyo, okay, yung podcast na to, pakishare mo naman sa iba. Okay, since pangalawang episode ito, it will be a lot of help na ma-spread natin ang Word of God at yung mga ganitong mensahe sa mga tao na maaring nangangailangan din.
Maring mas nangangailangan sa'yo, na kaibigan mo o kamag-anak mo. So, please share this podcast to them. Okay? So, yung tanong na, o yung premise na, if Jesus is the answer, what is the question? Okay? And the relevant question is, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, ay ito. Where is God in your family picture? In your problematic family, or once in a while, maganda, minsan hindi maganda ang takbo ng pamilya. Okay? Ano ang problema ba? Saan ka pwedeng malapatan ni Jesus ng kasagutan na dala-dala niya? Papaano niya mabibigay sa'yo yung meaningful life? Kung napakinggan mo yung episode 1, okay, dito sa launching na ito ng ating Speak to Inspire na UVCC podcast, sinabi ko doon na Jesus must give you a life perspective. Diba? No, kung di mo napakinggan yon, buntahan mo rin lang. Pero in a way, kailangan mo na tingnan ang perspektibo o pananaw ni Jesus. We have a problem, mga kapatid. We have a problem. Meron tayong mga problema na kailangan nating pangalanan. Halimbawa, galit ako sa tao na to. Halimbawa, nasaktan ako nung sinabi niya to. Itong ginawa ng kamag-anak ko na to, na hindi man akong ginawa niya, pero nasaktan ako dahil sinaktan niya ang nanay ko. Something na ganun. You need to name your problem. Now, tingnan natin sa dalawang passage sa Bible, yung story ni Pilate, ni Pontius Pilate at ni Thomas na disciple ni Christ. Doon sa story na ito, especially nung hinuli na si Jesus Christ at dinala siya kay Poncio Pilato, si Poncio Pilato ay nagtanong sa kanya, "So you are a king," sabi ni Pontius Pilate. Let me read sa inyo pala yung John chapter 18 verses 37 to 38. Then Pilate said to him, to Jesus, "So you are a king?" Jesus answered, "You say that I am a king. For this purpose I was born, and for this purpose I have come into the world, to bear witness to the truth." Okay, na-mention na truth. "Everyone who is of the truth listens to my voice." Okay? At ang sabi pa rito, everyone who is of the truth listens to my voice. And Pilate said to him, "What is truth?" After he said this, he went back inside to the Jews and told them, "I find no guilt in him." Dito sa verses na to, John 18:37 to 38, may kita natin si Pilato, si Pontius Pilate, na yung naghugas ng kamay, if you remember the story. Ang sabi niya, what is truth? And for me, that is a wrong question. Because truth is not a thing or what. Diba? What is truth? Because the truth is a person. In John chapter 14 verses 5 to 6, si Thomas naman po ito. Sabi ni Thomas kay Jesus Christ, Thomas said to him, "Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, to Thomas, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Now, these are different talks kung ano yung way, ano yung life. Si Jesus Christ bilang way, si Jesus Christ bilang life. Pero ang focus ko ngayon is Jesus Christ as the truth. Sabi ni Jesus, "I am the truth." So you see, the truth is not a thing or a what. Ang tanong ni Pontius Pilate, what is the truth? Earlier, 4 chapters before chapter 18, in John chapter 14, nag-declare na si Jesus sa mga disciples niya, "I am the truth." The truth is a person. So, ibig sabihin, if you want to know the truth, know the person who holds the truth, because truth is a person. It is Jesus Christ. The embodiment of truth, yung absolute truth, yung katotohanan tungkol sa pananampalataya, yung katotohanan tungkol sa morality, yung katotohanan tungkol sa mga detalye ng buhay, all of them are coming from one person, and it's Jesus Christ. Gets niyo ako? Gets niyo ako, mga kapatid? So sabi ni Jesus, "I am
the truth in John 14:6. Now, gusto niyo ng solution? Kasi we have a problem. Where is God in our family picture? Sometimes we believe the relative truth na sa paligid lang kung sino nagsabi, hindi natin alam kung parang fake news, di ba? Ang dami fake news. Pero ang totoo, ang tanong ay, ano ang totoong balita? Kung maraming fake news, ano ang truth news? Ano ang true news? Here's the solution. Okay? Ito ang solution about our problem in our family, personal, about our meaningless lives minsan sa tingin natin, or the bad words na tinanggap natin, the identity that we believed in pero hindi pa galing sa Diyos, kundi words na mga taong galit sa atin or people who do not care. I tell you, makinig ka mabuti, Jesus cares for you. That's why, here's the solution. Listen here. Let the life and teachings of Jesus Christ in the Bible be your source of truth. Gets nyo? Kailangan na ang katotohanan sa Biblia na sinabi ni Jesus Christ ang maging katotohanan mo. Jesus said, "You will know the truth and the truth will set you free." Now, malapit na tayong matapos. Ang gusto ko lang malaman mo, Jesus is your source of absolute truth. And the story of Jesus is in the Bible. So paano mo magagawa ito? Na maging source of truth mo si Jesus Christ at ang Bible? Simple lang. Magbigay ka ng pansin sa pagbabasa ng Biblia. Maybe you need a small group. Maybe you need a person to pray for you and to counsel you na yung katotohanan niya ay base sa Biblia. Hindi yung sarili niya opinion. Because everyone's opinion can be right. Pero there is a truth that is from the Bible that is absolutely right. Whether you believe it or not, God loves you. Whether you believe it or not, God is coming again. Whether you believe it or not, Jesus holds the truth that is in the Bible. Okay? So once again, let the life and teachings of Jesus Christ be your source of truth. So let me pray for you quickly. Father, I pray yung nakikinig nito ay magkaroon ng desire na kilalanin ang iyong anak na si Jesus. Bless him. Bless her, Lord God. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name. Amen. So thank you for listening to the episode 2 of Speak to Inspire. See you again soon. Bye.